Proyekto Helmo. Bago ko simulan ang kwentong ito, uunahan ko na po kayo na hindi ito yung tipikal na kwentong aswang na maghahatid talaga sa iyo ng katatakutan. Pero ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Kwento ng pamilya ko. Ito ay tungkol sa buhay ng aking ama at ina. Kung paano sinalba ng nanay ko ang tatay ko sa pugad ng mga aswang. Bali bunso ang nanay ko sa 8 magkakapatid. Kaya masasabi nating hindi siya dumanas ng hirap sa buhay. Sa kadahilan ng hindi siya pinapagawa ng mahihirap na trabaho o sa taniman. Pinalaki siya sa parang masasabi nating isang prinsesa, Sir Seth. Ayaw ng lolo at lola namin na mahihirapan ng buhay nila. Tama-tama lang kumbaga. Nasa middle life lamang sila. May malawak na lupain sa bundok. Kaya doon din sila nakatira nun. Gayunpaman ay naibibigay ni lolo at lola ang gusto niya. At lalo pa na may mga trabaho na rin ng iba niyang kapatid kaya okay ang buhay ng mama ko. Nung high school na si mama, mga 4th year, may naging kaklase siya na anak ng isang pastor. Iba ang relihiyon niya. Niligawan siya nito. Di naman daw kagustuhan ngunit nang tumagal dahil mabait ito. Sinagot naman ni nanay yon. Tawagin na lamang natin ang lalaking ito sa pangalang Dong. Noong magkolehiyo na sila, dahil sa ayaw ng mga magulang ni nanay kay Dong dahil nga iba ang relihiyon niya, tinago nila yon. 2nd year college na si nanay sa kursong nursing nun. Habang tumatagal ay nagiging mapusok umano itong si Dong. Nauna kasi itong graduate kaysa sa aking ina. Gawa ng 2 taon lamang ang kinuha niyang kurso. Dahil gusto niyang ipakilala na siya ni nanay sa mga magulang nito, na si lolo at lola. Kaya dinala siya ni nanay sa bahay nila kahit na ito'y takot pero siyempre gusto na rin sana na sa bahay siya nito pupuntahan. Kumbaga maging legal sila. Pinakilala ito sa lolo at lola ko pero nagalit sila nun. Dahil nga sa nag-aaral pa si nanay. Pinaalis nila si Dong. Sinabihan nila lolo at lola si nanay na hiwalayan niya na ito. Huwag munang magnobyo hanggat hindi pa siya nakakapagtapos. Pero dahil sa mahal nga ni nanay si Dong ay tinago nila ang relasyon. At humantong talaga sa pagbubuntis ni nanay nun. Ito yung naging dahilan kung bakit galit na galit ang mga magulang ni nanay at nahinto rin siya sa pag-aaral. Hindi na rin sila nagkita dahil tinago siya nila lolo at lola nun. Kinandado. Ito din ang dahilan kung bakit namatay ang sanggol sa sinapupunan ni nanay. Nung naging okay na si nanay ay nagpaalam siya kina lolo na magtatrabaho na lamang para kahit papano malibang siya. Pinayagan naman siya. Naging cashier siya sa isang restaurant. Ito naman ang dahilan na nakita na naman siya ni Dong. 1 taon ang nakalipas nun. Niyaya siya ni Dong na magtanan para magsama na. At dahil nga sa medyo bulag sa pag-ibig si nanay, sumama siya dito. Sabi nga nila kapag mahal mo, siyempre magpapakaano ka. Dinala siya ni Dong sa bahay ng mga magulang nila pero sinabi ng tatay ni Dong na hindi sila pwedeng magsama hanggat hindi sila kasal. At malaking epekto din naman talaga ang relihiyon nila nun. Ang ginawa nila, dinala nila si nanay sa lugar ng Bacolod. At dito na umiba ang buhay ni nanay. Tubong kapi si nanay.
Kaya ako sinabi ang lugar dahil hindi naman dito nangyari ang nakakatakot na nangyari sa buhay niya. Kung di dito sa lugar kung saan siya dinala ni Dong. Sa lugar ng Negros. Dinala ni Dong si nanay sa kanyang tiyahin sa Bacolod at iniwan dito para itago muna. At habang naroroon siya ay kailangan niyang magsimba sa relihiyon ni Dong at para mabinyagan din siya at maging kasapi na at makasal na sila. Hindi naging madali ang buhay ni nanay sa kanyang tiyahin. Ginawa siyang parang katulong. Lahat ng gawain sa bahay ay pinagagagawa sa kanya. At dahil hindi siya sanay sa hirap, talagang masasabi nating napagod talaga siya noon. 4 na buwan na siyang halos maging katulong doon na walang sahod. At yung nobyo niya ay 1 beses lamang sa 1 buwan. Binibisita ito. Susunod na araw ay aalis na rin at uuwi na sa Iloilo. Iiwan na naman siya. Naiiyak na lamang si nanay noon at sabi niya, bakit ba siya naging ganito? Napakaganda ng buhay niya sa piling ng mga magulang niya pero dahil sa lalaking minahal niya, nag-ibang ikot ng mundo niya. Doon ay nagdesisyon siyang maghanap ng trabaho na may sahod. Para pag bumalik siya sa mga magulang niya ay may naipon siya kahit papano. At dahil sa hindi pa uso ang cellphone, hindi siya nagpapaalam sa nobyo niya. Naaalis siya dun sa tiyahin niya. Kaya ang ginawa niya ay nagpaalam na lamang siya sa tiyahin niya na aalis na at maghahanap na lamang ng trabaho. Nag-away pa nga sila dahil ayaw siyang payagan. Pero buwang pasya niya. Kaya walang nagawa ang tiyahin ni Dong nung umalis ito. Ang ginawa niya ay nagpunta siya sa plasma ng Bacolod. Maraming mga tindahan doon na nakahilera dahil magpipiesta na noon. Hindi na rin nasabi ni nanay kung anong buwan yon pero kung alam mo ang maskara, yun ang buwan Sirsa. Nagtingin-tingin siya kunwari bibili pero ang totoo, nagbabaka sakali na may maghahanap ng katulong. Gusto na rin sana niyang umuwi pero alam mo na, hiyang-hiya siya at takot ang nararamdaman niya sa ginawa niyang yon sa mga magulang niya. Nung nakita niya ang mga artipisyal na bulaklak, nasiyahan si nanay noon. Pumasok siya. Isang may edad na babae ang bumati sa kanya. Maganda, mabait ang muka, nakangiti. Nagsalita ito kung bibili daw siya pero tumingin si nanay sa mukha nito at diretsyong nagtanong kung kailangan niya ba ng katulong sa tindahan na yon. Ngumiti ang ginang na tawagin na lamang natin sa pangalang Mary. Hindi niya ito totoong pangalan. Kung bakit hindi ko maibibigay ang tunay dahil ayaw na ayaw ni tatay at malalaman niyo kung bakit sa katapusan ng kwento ko. Sa swerte, tinanggap siya ni Mary at sinabi kay nanay na tita na lamang umano yung tawag sa kanya. Nagtrabaho si nanay doon bilang katulong. Mabuti na to dahil may sahod na, kaya tungtuwa si nanay. Madali silang nakapalagayan ng loob. Tinuring niya si nanay na tunay na kamag-anak. Hindi kasi mahirap pakisamahan si nanay. Siya yung tao na masayahin at kahit hindi siya sanay sa trabahong bahay, pero may talent ang nanay ko na magaling, kumaga mahilig mag-sales talk. Yung tipo na pag pumasok ka sa tindahan nila, yung hindi ka talaga lalabas na wala kang mabili. 2 linggo na siyang nagtatrabaho doon ng isang hapon. Napansin niyang may nakatingin sa kanyang lalaki. Tiningnan niya ito pero hindi daw siya tinigilan at mas lalo pa itong tumitig sa kanya. Habang tumitingin umano ito sa kanya parang pakiramdam daw ni nanay. Tagos sa kalamnan niya ang mga titig na yon. Malapit lamang kasi Sirsa sa kalsada ang pagitan. 2 sasakyan lamang ang pagitan nilang dalawa. Magkaharap lamang din ang tindahan at kung saan nakatayo ang lalaking yon. Medyo nakakatakot daw tingnan na para bang may binabalak na hindi maganda. Pero kahit ganun pa man,
May naramdaman siyang kakaibang pintig ng puso niya. Matangkad ba naman, macho at malinis tingnan. Pero ang napapansin ni nanay ay parang may mabigat na pinagdadaanan sa buhay yon. Matapos nun ay nag-focus na si nanay sa trabaho niya. Binaliwala niya ito. Hanggang dumating ang gabi, nagsara na sila. Kinabukasan, pagbukas na sila ng tindahan. Nakita ni nanay na nakabukas na rin sa harap nila pero wala pa siyang nakikitang tao sa loob. Hindi niya umano nakakalimutan ang mukha ng lalaki na yon. Yung pakiramdam ni mama, sinasabi nilang love at first sight. Nakalimutan niya nga na may nobyo siya noon. Na kahit masama ang loob niya, syempre hindi pa sila naghihiwalay o nagkakausap man lamang. 6 na araw ang nakalipas ay hindi man lamang nagpakita si Dong sa kanya. Kaya masamang masama talaga ang loob niya sa boyfriend niya na yon. Gaminon, nagulat siya nang biglang may nagsalita sa gilid niya at sinabing kung gusto daw bang kumain ni nanay ng balot. Napaigtad si nanay at sinabing, ano ka ba? Nanggugulat ka naman. Hindi ako tumatanggap ng regalo sa hindi ko kilala. Medyo maldita pa ang tono ni nanay. Pero nang tinitingnan niya yung lalaki, parang gusto din daw niya yon. Lumapit ito at sinabi ng lalaki na magpapakilala daw siya. Siya daw si Roy, tindero sa harap niya. Hindi tunay na pangalan. Doon na nagsimula ang kanilang pagkakalagayang loob. Dahil palagi niyang tinutulungan si nanay sa pagligpit ng paninda at pagsarado ng tindahan. Pagkatapos ng piyesta, parang na-broken hearted umano si nanay. Kasi hanggang dun lang pala ang kanilang pagtitinda noon. Dahil na matapos ng piyesta ay lumipat na sila sa mga lugar na kung saan meron pang ibang mga piyesta. Nagkataon na hindi sila nagkasama sa isang lugar. Dahil nga ang tita Mary niya ay napadpad sa La Carlota at sila Roy ay sa ibang lugar din. Nalungkot si nanay, parang nawalan siya ng gana. Parang hinahanap-hanap niya umano ang presensya ni Roy. Dumaan ang mga buwan. Wala na silang balita sa isa't isa. Wala namang cellphone noon na pwede nilang kontakin ng bawat isa. Palagi daw iniisip ni nanay kung kamusta na si Roy. Minsan naisip niya kung naaalala pa ba siya nito. Hanggang sa umabot yung piyesta sa Baguio City. Malaking syudad yon. First time ni nanay na mapadpad doon sa Ursa. Habang nag-aayos daw ang lahat ay gumala-gala pa itong si nanay. Tinignan niya yung mga kung sino yung mga nagbebenta doon o kung ano yung mga paninda na kasabay nilang magbebenta. Hanggang sa hindi kalayuan, nakita niya ang isang pamilyar na lalaki na abala sa ginagawa niyang pag-aayos ng mga panindang gamit. Lumakas umano ang tibok ng puso ni nanay dahil para bang alam niya kung sino yung lalaking yon. Si Roy. Tinapik ito ni nanay na parang kunwari wala lang. Tinanong niya kung bakit nandito rin pala mga ito. Nagulat si nanay dahil bigla na lamang siyang niyakap ni Roy. Hindi man lamang ito lumingon o tumingin muna sa kanya. At nang tanungin siya ni nanay na bakit, parang sigurado siyang si nanay ang nagtapik sa kanya. Ang sabi na lamang ni Roy, nararamdaman kita. Doon sa lugar na yon ay mas naging close si nanay at Roy. Kahit na nasa status pa lamang na sabihin nating nanliligaw pa lamang si Roy noon, ay parang meron na umano silang relasyon. Maganda yung flow ng naging relasyon nila. Isang gabi, dahil sa medyo malayo yung tindahan ni nanay kina Roy,
Hindi niya alam na dumating pala ang kanyang boyfriend na si Dong. Dahil may nakakita na kakilala niya na laging magkasama si nanay at tatay tuwing gabi. Marami talagang marites kahit noon pa man. Ang hindi alam ni nanay na may kaibigan si Dong na kapagtrabaho bilang tindero din. At ang hindi alam ay hinahanap pala siya ni Dong noon. Dahil nga umalis siya sa bahay ng tiyahin niya. Nagkita sila nanay at Troy noon. Nagkasagutan. Kung hindi pa sila inawat ni Tita Mary, ay hindi ito tumigil. Ang tanging iniwan na lamang ng mga kataga ni Dong. Babalik daw siya kinabukasan at kukunin na si nanay doon. Naiintindihan naman si nanay ni Tita Mary. Pinapili ni Tita Mary kung sino ba talaga yung mahal niya. Dun sasama si nanay. Maya-maya pa, tumating naman si Roy. Pinapasok siya ni Tita Mary. Nag-usap sila ni nanay saglit. Bali ang nangyari pala noon, Sir Seth, ay nanggulo itong si Dong doon sa pwesto nila Roy. Sinabihan na ito ni Roy si Mama na kailangan na nilang magtanan gawa ng baka balikan pa siya kinabukasan. At sa pilitan itong kunin si Mama palayo kay Roy. Medyo natakot si nanay doon sa sinabi ni Roy na kailangan nilang magtanan kasi nga ano na naman kaya ang buhay niya. Hindi niya sigurado. Kumbaga takot niya na yun eh. Nangyari na kasi kay Dong. Pero desidido si Roy na umuwi muna. Sabi ni Roy kung hindi sasama si nanay, baka hindi na sila magkita. Dahil pag bumalik siya sa kanila, sigurado ay hindi na siya makakaalis nun. Baka daw ipakasal pa siya sa babae na gusto ng mga magulang niya sa kanya. Pagkarinig ni nanay nun, parang nasaktan si nanay syempre. Ibig sabihin, wala na silang pag-asa pag binitawan pa ni nanay ang lalaking yon. Kung babalik naman siya kay Dong, parang wala pa talaga siyang mapuntahan. At parang wala na rin siyang pagmamahal doon. Galit lang yung nararamdaman niya. Kinuha ng aking ina ang bag niya. Nagpaalam siya kay Tita Mary. Pinayagan naman siya. Binigay sa kanya ang sahod niya at sinabing mag-iingat sila sa daan. Sa likod na umano sila dumaan. Sa madilim na bahagi para walang makapansin. Ang ipinagtataka ni Nanay Sirsa doon pa lang. Napakadilim ng nilalakaran nila. Pero para bang kitang-kita ni Roy ang kalsada doon. Nakahawak lamang siya o hinahawakan lamang siya ni Roy. Sunod lamang ng sunod si nanay sa bawat hakbang ng nobyo niya. Dahil gabi na nga at wala na silang masakyan, doon sila nagpalipas ng gabi sa bahay ng kaibigan ni Roy sa likod lamang ng plaza. At alas 4 ng madaling araw ay dali-dali silang sumakay sa jeep papuntang terminal ng bus. Hindi alam ni nanay kung saan sila pupunta, kung anong lugar ni na Roy. Sunod-sunuran na lamang siyang pinaubaya niya ang lahat doon kay Roy. Nakatulog siya habang bumabiyahe. Ang alam ni nanay, napakatagal ng binyahe nila. Matulog siya, gigising, matutulog na naman. Tapos pag nagising, ganun pa rin. Tumatakbo pa rin yung bus. Hapon na nang sabihin ni Roy na bumaba na sila. Nakita ni nanay na terminal nga pero bundok na banda yon. Hindi din naayos yung terminal na yon. Basta may series lang na nakaparada. Sumakay ulit sila sa jeep. Siksikan ng mga tao. Merong sa bubong na nakasabit pero nasa loob sila nun. Kalahating oras yung biyanahe nila. Bundok daw. Hanggang sa bumaba na naman sila sa isang terminal. Ang akala ni nanay,
Doon na pero sumakay na naman sila sa single na motor. Yung tinatawag nilang habal-habal. Sa single na motor na yun, Sir Seth, 6 daw silang pasahero doon. Nasa likod siya ng driver at si tatay. 4 pa ang nasa likuran nila na nakakatakot gawa ng bangin umano ang dinadaanan nila noon. Na kapag nahulog sila ay milagro na lamang kung mabuhay pa. Paakyat pa ito. Kaya alam ni nanay na sa bundok sila patungo noon. Hindi nagtagal. Huminto itong motor at ang sabi, dito na lamang yung ibang mga pasahero. Pagkatapos magbayad pati sina nanay, kanya-kanya na sila ng lakad. Pero sila ay tumawid sa ilog. Habang ang iba ay kumakanan, sila naman ni tatay ay dumiretso pa pataas. Sabi ni nanay pagod na daw siya, kung malayo pa ba, kung nasaan sila at kung anong lugar. Ang sabi nilang ni Roy ay dalian mo at mamaya na tayo mag-usap. Parang gusto na daw ni nanay na magsisi pero pag naisip niya na kasama niya naman ang lalaking mahal niya, napapangiti na lamang siya. Sa hindi kalayuan ay may nakita siyang bahay pero hindi magkadikit. May kubong malaki at medyo maliit na magkakadikit yon. Sinabi ni Roy na naroroon na umano sila. Pinaalalahanan siya ni Roy na kung ano ang nakita niya o makikita niya. Huwag umanong tanong ng tanong si nanay. Hinawakan ni Roy na mahigpit sa kamay si nanay nun. Huminga ng malalim at nagsalitang, mahal na mahal niya si nanay. Sana ay ganun din si nanay sa kanya, na hindi magbabago ang pagmamahal niya. Sana umano, si nanay na. Si nanay na ang makakaahon sa kanya. Ang salitang mahal ay naintindihan ni nanay. Pero yung makakaahon kay Roy, yun ang hindi niya maintindihan. Ang akala lamang ni nanay ay may aahon si Roy sa kahirapan. Kaya napaisip din si nanay noon kung bakit ganun ba? Kayamanan ba yung habol sa kanya ni Roy ay wala din naman siyang yaman noon. Tamang-tama lamang. Nagtaka si nanay at nagtanong kung ano ang ibig sabihin ni Roy. Ang sagot ni Roy, basta, dito niya lang umano malalaman kung tunay ba ang pagmamahal ni nanay sa kanya. Kung matatanggap siya nito at ng pamilya niya. Medyo malayo pa sila sa bahay. May isang babae na lumabas at dali-daling lumapit sa kanila. Habang papalapit, ngiting-ngiti siya kina nanay. Katamtaman ng katawan nito kumbaga. Hindi naman payat. Masyadong maganda pero morena. Kaya nga daw napansin niya kaagad si nanay gawa ng maputi ito. Pagkalapit nito, bigla itong nagsalita ng, ang puti mo naman, ang sarap. Tiningnan siya ni Roy at sinabing, Manang, ano ka ba? Huwag siya, kasintahan ko siya, at siyang babaeng papakasalan ko. Ngumiti ito at sinagot kay Roy na, tanggap ka ba niya? Hindi talaga maintindihan ni nanay pero may nararamdaman na siyang takot nun. Pumanik na sila sa bahay. Pinakilala ni Roy si nanay doon. At doon pa lamang din naalala ni Roy na ipakilala sa kanyang ate itong si nanay. Marahil sa kaba kaya siguro nakalimutan niya. Maya-maya ay palapit na rin ang isang babae noon. At sinabi ni Roy na, Nay, nandito na kami. Si Melody pala, kasintahan ko. Si tatay, tanong ni Roy sa kanya. Ang sinagot ng nanay niya ay nasa taniman umano. Pasigi at magpahinga muna umano sila. At parang pagod na pagod si nanay noon. Junjun pa ang tawag ng matanda. Dun kay Roy. Siguro palayaw niya. Dito ay narinig niya ang sinabi ng babae. Tamang-tama sa 3 gabi
ugsad na. Nang ibig sabihin ay kabilugan ng buwan. Kung gusto daw ay isabay na lamang umano sa kaarawan ni Roy. Sa ika-21 kaarawan niya, ang kasalan nila ni nanay. Para maging mag-asawa na sila. Ang sagot naman ni Roy, pag-uusapan daw nila ni nanay noon. Si nanay ay nagulat din pero ano pa nga ba? Yun naman ang punta nila doon, di ba? Mabuti na nga yan, at least doon kasiguraduhan na ikakasal talaga siya. Ang naisip pa ni nanay noon ay kung sa Mayor o sa West ba sila ikakasal kaya madali lang. Pero naisip ni nanay na wala siyang birth certificate. Paano kaya yon? Tinanong niya si Roy at ang sabi naman ni Roy, wala daw yon. Saka na, basta ang mahalaga, maikasal sila. Dito ay hindi na nagpatumpik-tumpik si nanay. Umuo na lamang siya. Sa isip niya, okay na rin yon gawa ng hindi na siya maaagaw ng babaeng gustong ipakasal sa kanya. Normal ang gabi na yon. Kumain sila. Pero ang tatay ni Roy pagdating ay sa kusina dumaan. Ang sabi ay mahihain umano, kaya bukas na lamang siya ipapakilala. Kasi lumalalim na ang gabi nun. Sa kusina lamang daw ito, Sir Seth, na parang doon din kumain. Kaya 3 lamang sila ang kumain sa lamesa nun. Gusto niyang tumulong pero hindi pumayag ang nanay at kapatid ni Roy. Kaya wala na siyang nagawa kung hindi makinig na lang. Ang sabi ng nanay, papahingahin na daw siya. Doon daw matulog sa kwarto sa kapatid nito ni Roy. Hindi daw muna sila tatabi ni Roy kasi hindi pa daw sila kasal. Kaya wala namang pagtutol si nanay. Pero ang hindi niya maintindihan, hindi din tumututol si Roy nun. Parang okay lang daw, Sir Seth, kung ibang lalaki yon. Siyempre, sasabihin din sa kanyang nanay na okay lang, di ba? Pero ito kasi nagtanan na sila, Sir Seth eh. Pero wala lang. Naiya naman daw si nanay magtanong kay Roy. Kaya yun nga, doon siya natulog sa kwarto ni Agnes na kapatid ni Roy. Hindi tumabi si Agnes. Sa papag si nanay, si Agnes sa may sahig. Doon ito naglatag ng banig at unan at nahiga na. Kinaumagahan ay nagising siya na wala na si Agnes. Bumangon siya, Sir Seth. Lumabas sa silid. Hinanap si Roy pero wala ito sa bahay. Lumabas siya sa kusina at malinis pero masangsang umano ang amoy. Yung parang malansa. Pero wala namang isda o karne. Pero kala mo may kung anong sariwang nakalagay o meron dun sa kusina na yon. Sa sobrang lansa, para umano siyang masusuka. Bumalik siya sa loob nun. Bumaba sa pintuan. Yung bahay nila Roy ay may 5 baitang na hagdan. Bumaba siya dahil para hanapin si Roy. Pero si Agnes ang nakita niya na may kausap na isang babae. Na halos magkasing edad ata siya noong mga panahong yon. Nasa 20 si nanay nun. Ngumingiti si Agnes habang ang isang babae ay walang ekspresyon sa mukha. Tinitigan lamang siya nito. Dito ay pinakilala siya ni Agnes. Ito daw si Brenda, kaibigan niya.